Nauso dati yung bentahan ng thesis sa recto eh. Kasi nga parang mobile recto na kami. Pagka natanggap ko yung bayad mo sa thesis ng 3,000, black. Gumagawa po kami ng assignment ng ibang tao. Yes, pandaraya siya. Babayaran ko na lang kaysa mahirapan ako. Lalo na yung mga rich kid, famous schools, I won't drop names. Kaysa mangurap kami, pwede kong hindi pamigay yung mga pinamimigay sa mga bata. Pala kasi sabi may alam akong ganun ha, pero may na-encounter ako dati, buong thesis, 80 pages, 70% AI. Napipikon ako kasi halatang ChatGPT. Karamihan ng batang Pilipino ngayon, distracted sa cellphone, sa laptop, sa kokomelon, sa laro. Pag uwi, naka-Roblox, puro chat sa Facebook. O para tumahimik ka, ito cellphone. Para tumahimik ka, mag-Roblox ka na lang. Matatalino sila, pero yung talino nila napupunta sa laro. Stemming from the pandemic din. Ang Bopol, Ropor. Ro 8 na nga, Ro 10 na nga eh. Sobrang dami na eh. It's doing more harm than good. Sabi nga nila, di ba, si Bongbong, di ba, sinabi na, balagoong ang Pilipinas sa English, dead last tayo. Mahina pa tayo sa mahina. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Iba yung presyong binayaran mo sa resibo. Let's say 100K ang budget, 50K lang talaga yung binili doon. Ako, ang alam ko na lang, may gamit na kami. In between that, doon ko nakita lahat ng... Dati kalaban ko lang yung may backer. Ngayon kalaban ko yung may backer, pati 4-piece kalaban ko na din. Sabi nga nila, malapit ka sa kusina, close ba kayo? Ni sir, hindi. Ako, aminado ako, may sideline ako. Ever since pumasok akong public 2016, 17 or 18 ako nag-start. Nung una, excuse me, nung una, ano lang siya, parang, leisure, out of leisure lang, gusto ko lang i-try. But eventually, parang naging hobby ko na, naging natuwa na rin ako. At ngayon, talaga nakakatulong siya. I am a public school teacher and I am also an academic commissioner. What does an academic commissioner do? Gumagawa po kami ng assignment ng ibang tao. Academically speaking, hindi lang siya assignment ng elementary high school. Nauso dati yung bentahan ng thesis sa recto eh. May ganon, di ba? Pupunta ka ng recto, bibili ka ng thesis, o isang bungkos, 10,000, isang bungkos, 15, tapos na yan, 15K. Sa amin hindi. Dahil online na ngayon, may mga groups na ang academic commissioners. May marami na ring teachers ang nag-academic commissions. Back then, nung nagsimula ako ng 2017-2018, natatawa ako kasi yung mga teacher na kasabay kong nagsimula mag-academic commissioner, may mga pen name sila. Tapos yung picture nila, naka-blurred. Or parang mukha lang ni SpongeBob. Tapos, I'm your academic commissioner, Coach SpongeBob. Hindi sila nag-name drop. Kasi, let me just tell you this din na nung nag-oath kami, going back, pag nag-oath ka sa DepEd, meron kang ethical obligations, meron kang professional obligation, meron kang moral obligation. In a way kasi, ito tinatanong sa amin to, Sir, pandaraya ba yan? Yes, pandaraya siya. Kasi nagpagawa ka sa professional. Professional na ako eh. I will admit na pag nagpagawa ka sa akin, pulido na yun, binayaran mo ko. Pero hindi pa ba lumang kalakaran yun? Like, simula ng mga high school tayo, binabayaran natin yung mga klase natin ng tinapay. Uy, gawa mo naman ako ng assignment. Uy, copyhin ko yung assignment. It stems from that. Yung maliit na ganun, mas large scale lang sa amin kasi pera na kami. Pero yung tendency na nagpapagawa ka ng assignment, yung habit mo nung bata ka na, ay pwede ako magbayad ng tao para may gumawa ng assignment ko. Babayaran ko na lang kaysa mahirapan ako. Lalo yung mga rich kid from other famous schools. I won't drop names, pero alam nyo na yung mga sa tagal-tagal kong academic commissioner for almost 7-8 years, may mga galing dyan sa mga rich schools, sa the big na ganon. May mga nakuha kong clients na willing silang mag-spend, willing silang maglabas as long as pulido ang gawa mo. As long as makakauno ko, sir, ha? Kasi syempre, de-demand nila sa akin, sir, binayaran kita. Minsan nga may sabihin pa sa'yo yung client na, sir, kaya nga kita binayaran eh, kasi gusto ko maganda, tapos palpak yung gawa mo. Ang sinasabi ko naman sa kanila, ma'am, sir, di naman po palpak yung gawa ko. Eto, papaliwanag ko. Hindi ko alam kung lahat ng commissioner ganito.
Halimbawa, nagpagawa sa akin, professional na ako, English major ako, so maingat ako sa grammar. May nagpapagawa sa akin, senior high, practical research, PR. Hindi ko siya ginagandahan. Tapos tatanungin ng bata, sir, ba't may maling grammar konti? Kailangan ko i-level yung gawa ko sa utak mo. Pag yan masyadong malinis, anong sabihin ng prof mo? Hindi ko gumawa na ito, no? Sir, bakit ganun? Tatanungin ako. Kasi teacher ako, alam ko rin na ganun yung itatanong ko sa bata na masyadong maganda to hindi ko gumawa na ito, no? Ayokong ganun yung maisip ng teacher mo. Kaya minamali ko ng konti yung grammar, pinapangitan ko ng kaunti, medyo tagilid yung mga SOP mo. Bakit? Kasi magre-revise pa yun May check siya Kung si-check niya na, 0% ka sa Turnitin, lahat to perfect. Wala kang mali sa Grammarly, perfect ka. Ikaw ba talaga gumawa nito? Tapos bobopol-bopol yung bata sa room. Tapos ganyan yung gagawin. Sinong maniniwala? Kung ako ang teacher mo, babagsak kita lalo, nagpagawa ka lang. So, hindi nagigets minsan ng mga bata yun na ginagawan ko ng error. Kala nila, pinalaglag ko sila. Hindi, ma'am. Ginagawa ko ng error kasi may free revision naman sa akin May in-offer akong free revisions. Ginagawa ko lang yun para may ma-check sila. Teacher sila, mag-check pa rin yan. So yun, nasabihan ako ng ganun. Nasabihan din ako na scammer. Nakakahiya yun. Actually, takot na takot ako nun. Dati kasi, meron sa academic commission na pag sikat ka, sa mga community namin, na pag sikat ka, minsan minamass report ka. Kumbaga sabi nga nila, pag ang puno mabunga, binabato. Na-report. May time kasi na tiba-tiba ako. As in talagang thousands ang kinikita ko sa isang linggo. Malakihan talaga. Tapos may nag-report. Na-scam ako. Na-take down yung account ko. 5 years na yung Facebook account ko. Yung credibility ko. Kasi doon lang bumabata yung mga clients. Let me just share this. Pag ikaw si client, ayaw mo ng Facebook account na bagong gawa. Siyempre, baka mamaya, ano lang yun scam or dump. Siyempre, titignan mo yung matagal lang. May post since 2017, 2018. Luma na nga yung account ko dati. In-report nila. Tapos, hindi pa sila nakontento doon. Gumawa akong bagong account. Tapos may infographics ako ng mukha ko Kung ano yung mga services na ino-offer ko. Pag-search ko ng pangalan ko randomly, search ko, lumabas, may nagre-report na scam. Tinignan ko yung nag-report, di ko naman naging kliyente. Sino tong lokon to? Pambihira, nire-report ako, hindi ko naging kliyente. So, anong connection ko sa taon to? Tapos sinabi niya na nakausap ko siya eventually na nalaman ko may mga paid pala. Kasi nakikita ko rin yun sa Facebook Yung parang paid, they are paid, mga keyboard warriors, mga binabayaran sila. Binabayaran lang kami sir ng isang ganito para i-report ka or i-mass promote ka. Ayun, promote or report, di ba uso naman yun na para lang, kasi perwisyo ka na sir. Pinapaligpit ka sa Facebook, sa virtual community. Sir, masyado ka na kasing sikat masyado kinakainan mo na sila ng paninda, ng customer, ng kliyente. Pinaligpit ka. So yun yung nangyari sa akin. Pagka-report sa akin, may pending ako So si student hindi ko na makakontakt. Hindi ko naman alam masususpend yung account ko Wala na kaming communication, messenger lang. Tapos malalaman ko na lang, chinachat na ako or tinatext na ako sa Gcash account ko na minumura na ako. Hindi, walang yaka, scam ka ganito ganun ka tinakbuhan mo ako. Tsaka ako ipapaliwanag na, ma'am sir, hindi ako scam. Ni-report kasi ako. Paano kita i-reach out? Wala akong messenger. Hindi ko naman kabisado Facebook mo. Alam nga naman kabisaduhin ko Facebook mo. Yung iba dun, mga Koreano pangalan. Kadalasan pa, let me just share na, kadalasan sa mga kliyente namin, dump din. Yan, expose. Kasi ayaw din naman nilang matrack. So, ganun yung nangyayari. Pero on the other hand, hindi ko rin naman masisisi yung mga kliyente. Kasi meron din, may mga kliyente na scam. May mga payment first. Meron din gusto output first. Yun yung tawag sa field namin. Pag tinawag na output first, ako si commissioner, eto si client. Ang gusto ni client, sir, gawin mo muna yung pinagagawa ko. Pag binigay mo sa akin yung gawa, tsaka ako magbabayad. Nangyari na sa akin yun. Essay lang naman. Kaso, as a commissioner, pag binigay ko yun sa kanya, wala na akong hawak. Kasi nasa kanya na yung file, naranasan ko na ma-block. TY na lang, paano kung thesis yun? On the other hand, meron din kami tinatawag na payment first. May mga commissioner, kaya natutrauma din, hindi ko rin masisi yung mga client kasi may mga lokalong commissioner na pagkabigay ng bayad,
Ganun naman din, baliktad lang, si commissioner yung mambablock. Pagka natanggap ko yung bayad mo sa thesis ng 3,000, block. Easy money, 3,000, para kang binigyan ng 3,000 na walang-wala lang, di ba? Pero mind you, pinaghirapan yun ng kliyente na dugot pawis kung working student yun para lang, kasi kadamihan sa akin, working student, wala nang oras paggawa. So, may mga ganun na commissioner, pagkatanggap ng pera, block. Personally, ang ginawa ko na sa akin, sa transaction ko, tsaka yung mga groups na kasali ako ngayon, I'm very aware naman, half down payment. Isa pa share ko lang, may mga iniiwasan din kami commission. May mga nagpapagawa ng transcript. Kasi nga parang mobile recto na kami. Ito ang commission, kasi uso dati punta ka pa recto eh. Pagawa ka ng peking ganito, peking ganon. Naranasan ko dati, sir, pwede ka bang gumagaya ka ba ng pirma? Kasi magpapagawa ako ng medical, tas gayahin mo yung pirma, print mo, tas pirmahan mo sa baka mukha nung doktor na ganito, ganon. Print, send mo sa akin yung picture or scan. Sabi ko, para saan po yun, ma'am? Kasi may di ba? Absent ka ba? Ay, hindi po kasi nag-leave lang ako. Baka tanggalin ako sa trabaho, ganon. Ay, hindi pwede, ma'am. Kasi forgery na yun. Makakasuhan na kami nun. May iba nagpapagawa, sir, pa-edit nga ng birth certificate o kaya pagawa ng passport, pagawa ng TIN. Hindi po ako gumagawa noon. Ewan ko yung iba, I cannot speak for everyone, pero may naghahanap ibig sabihin, merong tumatanggap. Possible po kaya na matatanggal kayo kapag nahuli po yung teacher na nagka-academic commission po? I don't know, pero unang-una maraming teacher gumagawa noon. Pangalawa, hot take. May kilala akong teacher, nagkaroon ng relasyon, basta dito sa NCR na lang, nagkaroon siya ng relasyon. Tapos parang na-broadcast siya sa isang show na famous dito sa Manila. Basta isa na siyang ngayon, famous sa senador ngayon yung show niya. Alam niyo na yun, senador na siya ngayon. Na-show yun sa show niya, na-publish yun sa show niya. Yung kaso ng may nangyari sa student and kaibigan, hindi yung mga kaibigan, kakilala namin yung teacher and alam namin yung true story. And so, lo and behold, meron naman talaga. Kasi may nangyayari talaga lalo sa high school, di ba? Senior high, uso ngayon yung senior high. Mayroon naman talagang relasyon daw. Nakausap na yung mga kilala namin. May relasyon. Ano nangyari sa teacher? Suspend lang naman eh. So, ano yun? So, kung yun sasabihin sa akin na unbecoming of a teacher, that's the word, di ba? Unbecoming of a teacher, ma'am, before sabi ko nga, paborito kong sinasabi sa mga bata ako before is, tsaka sinasabi ko sa ibang tao na, bago ka tumingin sa mata at puwing ng iba, tignan mo muna yung sariling mata mo sa salamin. Bago ka mamuna na kami, nag-ACAD commissioners kami, is tignan mo yung iba, tignan mo yung paligid, tatanggalin mo ako, tatanggalin mo yung mga nagtitinda, tatanggalin mo rin yung mga na nagkarelasyon sa mga teacher, yung mga nagkarelasyon sa mga estudyanteng high school teacher or elementary teacher, tatanggalin mo lahat yon. Kasi bago ka makarating sa amin, ang daming, hindi sa nanililip ako, pero let's be honest, maraming mas grabe. Pero yun nga, going back to your question, tingin ko naman yung lahat ng ginagawa namin as academic commissioner, I know it's somehow immoral. I know I know somewhere there sa Magna Carta or sa oath namin, may nabibreak doon ng moral value or ethical. Pero, minsan talaga, kaysa gumawa kami ng illegal, kaysa mangurap kami, kaysa magnakaw kami sa pondo ng bayan na pwede kong hindi pamigay yung mga pinamimigay sa mga bata para ibenta sa labas. Wala ko sinasabing may alam akong gano'n pero narinig nga akong gano'n na hindi nakakarating sa estudyante, binibenta sa labas. Kaysa gawin namin yon, dito na lang kami sa hard labor namin. Yun. Pero tingin niyo po ba parang medyo nako-compromise yung education ng mga bata kasi po 'di ba imbis na dumaan sila sa hardship na ganun is pinapagawa nila. Kumbaga parang medyo na-tolerate po yung laziness pa ganun po. Yes. And on my part, as a commissioner, ako personally, yes and no. Kasi yes, syempre hindi na nadadaanan yung hirap gawa ng thesis. Sample ko na yung thesis kasi yun ang number 1 eh. Syempre, tinuro yun ng prof mo, tapos hindi mo gagawin. Isa lang kasi rule ko pag gumapagawa sila ng thesis. Ang rule ko is, sir, gagawang kita ng chapter 1 to 3 kung ano man papagawa mo. Pero after nun, sir, pagkabayad mo sa akin, hindi tayo magkakalimutan.
gusto ko sir, basahin mo yan, mag-usap tayo. Kahit mag-set ka sir, kasama yun sa package ng presyo ko eh. Mag-set tayo ng 1 hour. Bakit sir? Papaliwanag ko sa'yo lahat ng laman yan. Gagawa ako ng thesis na ang iniisip ko, pag pinasa mo yun sa prof mo, lalabas na ikaw ang gumawa. College student, masteral. May kapagawa sa akin ng masteral, yung mga teachers. Masteral. Ikaw ang gumawa. So, kailangan, alam mo yung laman ng ginawa ko. Papaliwanag sa'yo. Pag may tanong ka, tanungin mo na ako ngayon. Bakit? Hindi naman kasi ako magde-defend yan. Ikaw. Kasi at the end of the day, kailangan lang naman magmukhang gawa nila yun. Pag naitawid mo na naiintindihan mo yun, kaya sinabi ko rin na no, kasi hindi ko naman tinotolerate na hindi nila alam. Na para lang magkapasa sila for the sake ng pagkapasa. Hindi ako pumapayag na ganun. Gusto ko, alam nila yung laman para pag dumating yung point na tinanong sila sa defense or sa mock defense, hindi sila mukhang ewan. Ayoko, hindi ako pumapayag na binigay ko lang yung tas kalimutan na tayo. No. Sa ChatGPT po, sir, ano po masasabi niyo dyan? Kasi lalo na po nung pandemic, no, dumami po yung gumagamit ng ChatGPT. Ultimo papagawa ng essay, ChatGPT na lang. Ano pong masasabi niyo dyan? Ini-increase po ba nito yung pagiging dependent ng mga estudyante ngayon sa AI na lang para gumawa ng mga assignments nila? Actually, humina nga ang kakad-commission na dahil sa ChatGPT. Kasi noong 17, 18, 19, di pa uso, di ba, before pandemic. So, aasa sila sa utak namin. Like, kami from scratch, pipigay namin. Nung nagka-ChatGPT, type mo na lang yung command eh. Yung prompt na lang, tas lalabas eh. Pangit siya in the way na, well, parang pareho lang naman kami, bayad lang kami. Yung ChatGPT kasi libre. O sige, honestly, pangit yung kasi nabawasan kami ng kliyente kasi mayroon na sila. Pero, nadagdagan din kami ng kliyente kasi kadalasan yung mga nagka-ChatGPT, yung gawang ChatGPT, mataas yung AI. Pero kasi tayong tinatawag na Turnitin. Turnitin is a plagiarism in AI checker. So, may na-encounter ako dati, buong thesis, 80 pages, 70% AI detected. Pagawa sa akin. Sir, pwede yung bang, i-rephrase? Kasi sa Turnitin, pag mukha lang kasing ang Turnitin, nag-check lang siya ng AI sa pattern ng salita. Pag nakita niyang mukhang tao yung salita o human, hindi niya na-detect na AI. So, doon nauso yung humanize. Nauso yung term na humanize. Sir, pwede pa humanize? Sino may humanizer dyan? Pa-humanize. Kasi pa-rephrase yung word, rephrase or humanize. Gagawin mo pag umukhain mong gawa ng tao. So, doon naman, kami ulit, kumita ulit ngayon. Kasi ang mga tamad na college student, gumawa ng thesis from chapter 1 to 5, from AI, from ChatGPT, hindi ni-humanize. So, ang taas ng percent ng AI nila. Pupunta sila sa amin, sir, pa-humanize. Overall, going back to your question, yes, it's doing more harm than good. Kasi ito, I'm speaking not as a commissioner but as a teacher. Pag nagpapa-assignment ako, napipikon ako kasi halatang ChatGPT. Sabi ko sa bata, gawa mo to, opo. Gawa mo to, opo. Tinayuan niya talaga. Gawa niya daw. O di sige, ito topic, gumawa ka ulit ngayon. Gawa mo yan, di ba? So kung ganyan kakalinis gumawa, dapat pag pinagawa kita on the spot, malinis din. Kasi tama grammar mo eh. Ayun, mali-mali. Now, sabi ko sa kanya, how would you justify na, kasi higher level na siya eh, higher section pa, how would you justify na etong pinasa mo to na essay, walang mali-mali sa grammar, tandaan na English major ako, kaya kong i-check, walang mali sa grammar. Then itong on the spot mo, puro palpak. So, doon, nagiging dependent na sila masyado. Yung engineers, nakakatakot na yung mga engineer na darating siguro, or yung mga teacher ng English, or yung kung sino man na accountant, kasi hindi mo alam kung alam talaga nila eh. Nagawa nila na ipasa nila sa prof, na ipasa nila sa high school, sa STEM, sa GAS, yung mga strand, di ba, sa TVL, na ipasa nila, sila ba talaga may gawa? Since nadaanan niyo po yung pandemic, no? Na-experience niyo rin po yung online classes. Yeah. Tingin niyo po ba effective yung ganun or mas effective talaga yung physical classes? Online class? No. Ang bilis eh, no? No. Kasi nung online classes, may estudyante ako natutulog, naka-off yung camera, and ang katwiran, public kami ha, ang katwiran, kasi sa city namin, nagbigay ang local government ng free tablets, sa teacher, free laptop, free internet. Yun yung sasabi sa inyong internet na naka-SIM. Alam nyo namang ang bilis-bilis sa Pilipinas ng internet, lalo na over the air. So, ang katwiran ni bata, sir, mahina yung internet, sir, papatayin ko yung
i-off ko yung camera ko. Eh di ikaw naman si teacher, oo na lang. Kasi pag dinemand mong buksan yung camera, baka mag-lag. 'Di ba? Eh ang priority lang naman naka-open ng camera, si teacher. Ang ending, ang kaharap ko, 20 o 40 na silhouette ng bata. Silhouette lang, wala akong makitang muka. Minsan, pag nagtawag ka doon, sige, Juan de la Cruz, what's your answer? Sasagot. Minsan, naranasan ko, nag-open ng mic, humihilik. Narinig ko humihilik. Like, humihilik. Sabi ko, tapos narinig ko may bata siyang, yung kapatid niyang bata, gaganon sa background. Sabi ko, okay, anong mangyayari dito? Tapos, ang problema pa, hindi mo sila pwede bagsak. Kasi pag nagpa-assignment ka, gagawin ng magulang eh. 'Di ba? Let's be honest, yung mga teachers po na nag-pandemic, gagawin ng magulang. So, hindi mo naman alam kung sila talaga may gawa nun eh. 'Di ba? Pero pag pinasa mo, pag tinurn mo sa Google, pag nag-turn in ka sa Google Classroom, i-check na Google Classroom, 100 out of 100 eh. Paano may babagsak yung bata na perfect yung test? Eh, ang test namin nun, periodic namin nun, online din, di ba? 100 din sila eh. Alam nga namang sabi ko nga alam nga namang pumunta kami sa bahay ni Juan de la Cruz, bantayan namin yung batang ganyan habang nagtetest siya sa tablet niya. Hindi. Basta alam namin si Juan de la Cruz, perfect sa math. So, doon, kaya ang bilis sa sagot kong no, kasi na-compromise. Kasi walang bumagsak ng pandemic actually. Ngayon lumalabas yung mga bata na pumasa ng pandemic. I can say without a shadow of a doubt na humina ang bata. Hindi sila marunong mag-subtract. Sir, tapos, tinuro po ba yun sa inyo? Opo, tinuro po nung pandemic. Sa screen po, yung 1 plus 1 lumabas 2. Pero hindi nila alam gawin. Kung mabilis ang bata, walang problema. Mabilis ang pick up, makakahabol. Eh kung mabagal, karamihan ng Pilipino mabagal. Hindi naman karamihan ng Pilipino, sorry. Karamihan ng batang Pilipino ngayon, distracted. Sa cellphone, sa laptop, sa kokomelon, sa laro, sa, Ano yun? Black Blast. Sa Black Blast. Mga estudyante ko, patay na patay sa Black Blast. Sa Roblox. So, matatalino sila. Pero yung talino nila napupunta sa laro. Nung pandemic nga, naranasan ko. Nakikita ko may bata, nakasando lang eh. Tapos may tatawid na magulang na nakahubad. Iba kumakain pa, nakataas ang paang ganun. Kumakain pa ng ganun. Sabi ko, nawala na yung sanctity, tsaka kabanalan, tsaka sorry pero teacher ako, nawala na yung kabanalan ng pag-aaral. May bata pa nga nakahiga, naka-headphone eh. Opo sir, yes sir. Yung tanong mo sir, effective ba? It goes both ways. Sa estudyante, no, hindi siya effective kasi humina ang bata. Lumalabas naman sa PISA results ngayon, ang baba talaga ng Pilipinas. Sabi nga nila, di ba, si Bongbong, di ba, sinabi na, balagoong ang Pilipinas sa English. Dati number 1 tayo, number 1 English speaking. Ngayon, balagoong tayo, dead last tayo. Mahina pa tayo sa mahina. Yung teacher din ganun. A recent survey, I don't know, pero narinig ko sa balita na yung mga English teachers in general, napakababa ng English proficiency. Stemming from the pandemic din. Hindi na sila na-train, napabayaan na. Yun yung naging effect ng pandemic na sobrang, as a teacher, ngayon namin nararamdaman yung effects nung mga pinasa namin, na sana pala, I wish din na lang namin pinasa kasi meron mga nakalusot. Na ngayon, kami ang problema kasi hindi mo pwedeng hindi turuan. Ano pong gusto nyo sabihin sa mga agencies po, DepEd or CHED, na ganito na yung mga naging issue natin ngayon po sa education system po sa Pilipinas? Government in general din, lower skill DepEd. This is Maestro speaking as a teacher, a public school teacher. We may have the biggest budget yearly. It's not enough monetary. Hindi ako maging, I don't want to be sarcastic. Ayoko rin ayokong magmalinis na mababa ang sweldo. Bukod doon, yung pasilidad. Bakit? Nag-train na ako, hindi ganun kagaganda ang pasilidad. Ang laging binibida sa atin, at ng DepEd, I am saying this naman, conducive learning environment. The word is conducive. Maayos, maganda. Napoproduce yun, yes. Pero yung training ng teacher, hindi masyado. Pangalawa, to be honest with you, feeling ko masyado nang congested yung curriculum, yung matatag. Masyadong maraming pinapaturo sa isang araw na hindi na kaya ng bata ma-absorb.
Sasabihin naman ng iba, I'm sure may magko-comment, nung elementary kami, 8 rin naman yung subject. Oo nga, pero wala naman tayong Roblox nun. Ang choice mo lang nun, papasok ka ng 6, uuwi ka ng 12, manonood ka ng Itbulaga, yun na yung pinakapahinga mo. Gigising ka ng, manonood ka ng Itbulaga, manonood ka ng Day 17. Pagkatapos ng manonood ng Day 17, wala ka ng choice kasi puro drama na yun, o kaya yung alas 3 na yun na dasal. So, ang choice mo, gagawa ka ng assignment. Wala ka na bang ibang gagawin? Gagawa ka assignment, o kaya maglalaro ka, alas 6, balita, ayaw mo manood ng balita, gagawa ka assignment, magbabasa ka ng libro. Kasi bored na bored ka sa balita, diba? Tapos sa gabi, Encantadia, Mulawin, ayaw mo manood o manonood ka, pero tapos ka na. Kasi nga, ang option mo lang naman, gawa assignment, laro, TV. Ngayon, 8 yung subject, pag uwi naka-cellphone, pag uwi naka-Roblox, pag uwi puro chat sa Facebook. Mauubos tayo ang matatanda, mauubos ang oras natin from 6 a.m. to 12 midnight, puro cellphone lang, di ba? Maaaliw ka din eh. YouTube, dami. YouTube, mag-Netflix ka lang 3 pelikula, 6 na oras na yun eh. Sawa, ubos na maghapon mo. Di ba? Right? So, ang dami ng distraction. Yet still, ang dami mo pa rin gustong ipa-absorb. 8 subject na ibang-iba. TLE, mag-math ka, magsa-science ka. I'm speaking even on lower levels ha, 6 ang subject nila. Kung hindi na nila kayang i-absorb sabay-sabay, kasi nga, pag uwi nila, maglalaro sila. Si mga magulang, sila parents, di ko sinisisi, nagtatrabaho, o para tumahimik ka, eto cellphone. Reality check, sorry, but hot take. O para tumahimik ka, eto cellphone. Para tumahimik ka, eto TV. Para tumahimik ka, eto laptop. Para tumahimik ka, mag-Roblox ka na lang. Diba? So, ang mangyayari, may kasalanan din ang magulang in that sense na dami na rin kasing ginagawa. Or si magulang mismo, magulat ka, si magulang nag-YouTube. O para tumahimik ka, wag mo akong guluhin sa Korean novela ang pinanonood ko dito sa Netflix, o manood ka na lang din. So yung bata, hindi na nag-aaral. Mauubos, tapos kinabukasan bago pumasok, magkakram, magmamadali, mangungopya sa kaklase. Na-realize ko kasi pumapasok ang bata ko ng maaga sa akin eh. O, magkukopyahan sila doon. Saan ang learning? So masyado nang madami, sabihin nila, sir, ang daming assignment. Tapos nauso pa yung asynchronous, di ba? Sabi, naalala ko nga dati, sabi ko sa mga bata ko, alam nyo ba dati, pag may bagyo, suspended? Opo, wala kami gagawin, suspended lang eh. Ano ginagawa niyo, sir? Tinitignan namin tumulo yung bubong, tsaka magtumaas yung baha ng tubig. Ganun lang kami. Tinitignan namin yung mga dahon na umaagos sa baha. Ganun kami mag-ubos ng oras. To the point na pag na-board ka na, mag-aaral na lang kami. Ngayon, pag suspended ang klase, may Roblox ka sa umaga, may internet ka sa tanghali, tapos sa hapon, magsisend si teacher ng asynchronous activities. I don't know. I'm sure aware yung iba dyan. Asynchronous. Lahat ng subject, 8 magpapa-assignment. Ma-absorb ba lahat yun? Tapos yung magulang, oy, may pinadala teacher mo, ito video, panoorin mo. Ano tingin mo sa bata? Interpreter? Yung video English pa. So, what do you expect? Hindi nila ma-absorb yun. Hindi nila kaya. Masyado nang congested. So, that is 1. 2 is, siguro we need, yung facility-wise, we need to make it a little bigger kasi lumalaki na yung population ng Pilipinas. Naranasan ko 50 in a class. Naranasan ko worst ko dati sa old school ko, 60 in a class. 60. Yung unang 10 lang ang matututo sa akin, yung 51 to 60 sa likod, wala na yun. Dati, eto nga biroan namin, dati nung panahon ko, ang bopol, ropor. Tama? Sa dami ng bata ngayon, hindi lang ropor, row 8 na nga, row 10 na nga eh. Yung bopol, rotten na, nasa dulo na. Sobrang dami na eh. Siksika na sa classroom. Tapos, syempre, alam naman natin na undervalued tsaka substandard dahil nga sa issue ng DPWH yung mga classroom natin. So, yun, imbis na maayos ang gawa, pangit pa. So, overall, yun ang gusto ko sana, yung curriculum, tapos, yun, support lang din kasi sobrang dami, dumadami ang bata, dumadami ang teacher, mas dumadami yung need. Yung budget, pinakamalaki nga kami, pero yung pinakamalaki hindi pa rin enough. Kasi kami rin naman yung pinakamalaking population eh. Pinakamarami ang teacher sa Pilipinas. Pinakamaraming estudyante sa buong Pilipinas. Diba? Hindi enough yung naibababa, especially for me ha, yung nararamdaman ko sa ground. Ewan ko sa mga heads or sa mga regional offices. Tanong naman tayo sa regional offices. Sa DepEd Central, hindi ko alam, pero ako, hindi ko masyadong nararamdaman. May nararamdaman ako, don't get me wrong, pero yung mga important
Lalo na yung internet, like pag nagpapa-viewing ka, isa lang yung internet sa school, yung DICT free internet. Maganda sana kung tatlo yun. Yung mga ganung bagay, sana provided yung TV, provided yung internet, yung hindi high-end na TV, pero yung Android TV na pwede ka nang mag-share screen, mag-YouTube, mag-show, mag-flash. Hindi yung basic LED TV pa rin na DUSB. So yung ganun, sana i-modernize yung DepEd kasi we are backlog talaga compared to Southeast Asia, compared dun sa Singapore, pag pumunta ka, mga bata naka-tablet na. Wala notebook, diba? So, ganun. Yun yung message ko for our DepEd and government in general. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!